Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay cost of living. Hi, peeps! Ginagaya ko si Kaylee. Kumusta kayo? Kami, kakauwi lang namin. Galing kaming church. Meron kaming revive night. Dito naman yung weather. Sobra na yung snow. So na-experience na namin talaga yung tinatawag na winter season. So, ang temperature is nag-range around -20 pababa, no? Minsan feels like -30 plus, no? So, ang hirap maglakad. Di ba kanina naglakad ka? Ayun, so kung maglalakad ka sa labas, talagang dapat 3 layer yung isusuot mo. Tapos naka-snow boots ka talaga, and may toque or bonnet. Tapos yung gloves ko dapat makapal talaga kasi talagang maninigas. Sabi ko nga kay Caleb, yung dito ko, yung legs ko, medyo talagang nilamig. Pero naka-innerwear ka na, di ba? Ako din naka-innerwear na ako pero nilalamig ako. Pati yung sa gloves, talagang tumatagos yung lamig sa fingertips mo. Minsan parang namamanhid na yung fingertips mo eh. So yun, ako din naglakad daw kaninang lunch, binalikan ko yung sasakyan. Kasi nilipat ko ng parking. Tapos, ayun, medyo na-pa-OT rin ako ng konti. Buti, nasundo ko ng on time si Kate. On time. On time talaga na 5:30 na yata yun. Yun na yung magsasara hanggang na yung 5:30 lang kasi yung daycare ni Kale. Tapos kung mag-e-exceed doon, magbabayad ng extra charge. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay cost of living. Magkano nga ba yung ginagastos namin dito sa Canada? Yes, no? as a family of three. Ang una sa listahan ng standard monthly expenses namin ay rent. So, house rent. Magkano nga ba yung nirerentahan naming bahay? Nagrerenta kami dito sa basement. Meron siyang 2 bedroom. Meron siyang den na ginawa namin playroom ni Kale. Tapos, isang toilet, bath, yeah. Tapos meron din siyang storage na rin, meron din siyang own kitchen, meron siyang own laundry area. 1,200 per month. Yung next naman ay yung utilities, which is 20% ng utilities ay sagot naman namin. So, ang binudget namin doon is 200, pero actually wala pang bill from the owner. Sabi niya medyo madedelay daw for January. Pero ina-expect namin na 200 kasi nung nag-view kami dito, ang sabi niya 100 to 120 lang. Pero syempre dahil winter, mas matagal ginagamit yung heater, kaya twice siguro doon. So 200 to 250. Pero 200 yung naka-budget sa amin. Parang hindi namamatay yung heater eh. Oo, yung mga friends namin tinatanong kami kung kamusta ba kami kasi nasa basement kami, tapos winter na super lamig, wala siyang sariling thermostat. Sabi namin, ang init. Kasi naka-on talaga yung heater kapag gabi. So yung temperature sa kwarto namin umaabot ng 24 to 25. So yun. So hindi naman namin problema yung malamig sa basement. Ang problema namin minsan masyado mainit. Baligtad. Oo. Pero yun, mainitan na kami sa 25, no? So, yeah. Nag-adjust na kasi yung katawan namin. Canadian eh. So, ang next naman sa listahan namin ay daycare. Daycare ni Kale. Magkano ba ang daycare ni Kale? So, currently, ang binabayaran namin sa daycare is 285. Sabi nga namin dun sa previous vlog namin, magkakaroon ng changes sa daycare fees. So, ngayon, magkakaroon na ng flat rate na $15 per day, which is, ang total niya per month is 326 Canadian dollars. So, ang next naman ay syempre, kailangan nating mabuhay ng may pagkain. So, sa groceries naman, ang budget namin is 500. Dapat yata doon
hindi tayo mabubuhay na walang pagkain. Ayun, groceries nga, 500. So, meron kaming strategy ni Caleb sa pag-grocery dito. Nag-aano kami, place ng order sa PC Express. Tapos, meron kaming promo code na PC25. So, minimum orders na $75, makaka-earn ka ng 15,000 points, which is equivalent to $15. So, basta na-reach mo yung $75, ma-earn mo yung points na yun, magagamit mo na naman siya sa next grocery. Tapos magagamit mo ulit yung promo code na yun for the first 5 pick-up orders. So far ako, ang dami ko nang na-earn na points. Saan ba yung na PC discount. Express na yun? Sa Real Canadian Superstore. Ayun. So, after ko ma-maximize yung 5 orders, si Caleb naman yung account niya naman yung gagamit para dun sa mga pick-up orders. Kaya sulit naman yung 500. Oo, at least yung first 10 orders may discount. Yun. So yun, ang next naman sa listahan namin ay phone plan. Ang phone plan namin dito is Rogers or Fido. Ang binabayaran namin doon, each person is 40 per month. So, a total of 80 Canadian dollars per month. Meron na yung 100 gigabytes na data, tapos in unlimited calls and texts. Sulit na rin. I mean, sana after makahanap tayo ng mas mura din. Oo, kasi sa Singapore noon, $10 lang. Oo, meron kami binabayaran ng $10 per month. Although yung signal niya minsan nawawala. Oo. Pag nasa loob ka ng building o kaya nasa basement ka, yung wala ng signal. Pero ito, malakas naman yung signal kahit nasaan ka. Next naman ay yung gas. So, $280 yung ginagastos namin doon kasi nga araw-araw bumabiyahe kami papuntang downtown and weekends naman nag-church kami or may mga hangout with friends or may mga okasyon. So, yun yung ginagastos namin sa gas. Oo, dagdag ko pa sa gas na yan kasi normally sa sasakyan ko nag-travel kami around 50 kilometers yung balikan ba? Per day. Total na yun, per day, yun yung range namin. Tapos, meron din monthly na car wash na binabayaran namin doon. Mas okay kasi ngayong winter season na meron kang monthly subscription ng car wash. Kasi every now and then nadudumihan sa putek. Pero yung sulit yun kasi $60 per month. Siguro makaka-wash ako ng mga 6, 7, or 8. No? So magkano lang yung binabayaran ko per wash. Yeah. Next naman ay yung parking sa downtown ni Caleb. So, around $144 naman siya. So, per week is magkano? Nasa 36. Kasi kapag Friday, half day lang ako. So, normally kapag street parking kasi yun, normally mga around 9 hours. So, binabayaran ko mga nasa 8. Per 8 day. per day. Ganun. So, yun. Ang next naman is yung car and tenant insurance. So, dito medyo mahal pa yung car insurance namin. Sa tenant insurance, medyo mura lang. So, combine yung binabayaran namin sa AMA. Siguro, kaya medyo mataas pa yung binabayaran namin dito kasi bago pa lang ako dito sa Canada, yung Canada driving experience. Ang binabayaran namin dito kasama yung tenancy is $457 per month. So, Oo, at first nagulat kami ni Caleb kasi tumawag kami ng maraming insurance provider talaga sa sasakyan. Tapos, sobrang mahal, sabi ko. meron pa mas mahal, di ba? Oo, may 500 plus 600. Isang sasakyan lang yun, guys. Sabi ko, buti na lang yung sasakyan cash natin kinuha kasi itong presyo ng car insurance, parang may binabayaran ka na, di ba, pag sa Pilipinas. So, next naman ay yung, syempre, yung pag-eat out namin as a family, we budgeted $200 per month. Especially pag Friday, ayan, nag-meet kami ni Caleb pag lunch kasi nga half day lang siya. Tapos ako, yung lunch break ko naman flexible. So, yun, madalas kami magkita every Friday. And pag weekend naman, syempre, kasama din si Caleb, kumakain din sa labas. Pero hindi naman dun sa sobrang mahal. Dun lang naman kami sa, kaya pa ng budget. So next is donations. So dito sa donations, under nito,
Meron kami mga iba't ibang commitments which is nag-range around $750 per month. Yeah. Next naman ay yung RESP namin, which is 100. So, ito, binlog na rin namin to yung contributions. And nag-start kami small, 50 bi-weekly. So, 100 siya per month sa RESP ni Kale. Yes. And next is TFSA, which is tax-free savings account. So, ito rin, nag-budget muna kami panimula ng 50 bi-weekly. So, per month is $100 per month. Katulad din sa FHSA, so nag-budget din kami ng 50 bi-weekly, so 100 per month muna yung in-start namin na savings para sa first home savings account. Tapos meron din kaming life insurance. Ito kinuha naman namin nung nasa Singapore pa kami. So sa aming tatlo nila, Kale and the Mami, nagbabayad kami ng $250 per month. So sa Pro-Life kami kumuha ng life insurance. So yung sa amin ni Caleb is investment linked. Yung sum insured namin is 3 million each. So far, maganda rin naman yung insurance link, yung VUL na tinatawag nila, kasi may mga na-withdraw na rin kami na dividends na nagamit namin as proof of funds nung paglipat dito sa Canada. That's helpful. Next, syempre, mga mahal natin sa buhay, lalo na sa magulang ko. So yan, nagpapadala tayo sa Pinas, around $375 per month. Then, lastly, may hinuhulugan pa kaming bahay sa Pinas, which is for rent na din siya soon. We are blessed kasi kaibigan din namin at ka-churchmate namin yung probable na mag-rent sa bahay namin sa Pampanga. So, currently, hulog namin doon is $575 per month, pero once na mag-rent yung friend namin, $200 na lang yung magiging standard monthly expense namin para sa bahay sa Pinas. Yes. So, yun, mga peeps, ito yung standard cost of living namin per month. At ang nag-range ito about a total of 5,697 Canadian dollars per month. So, yun yung monthly expense namin as a family of 3 dito sa Calgary. Pero syempre, we are hoping and we are targeting na mas makatipid pa kami dito sa mga standard monthly expense namin. Kaya nga, ipaparenta na namin yung bahay sa Pilipinas. And then, syempre, sa groceries, kung kailangan at pwede pang mas magtipid, magtitipid din ako. Kunyari, hindi na tayo mag-lunch. Mag-dinner. Mag-force fasting na lang. So, yun. And then, mga peeps, kung meron man sa inyo naghahanap ng condominium malapit sa Long Lan, UST, so meron kaming binibenta. Sabi yung nagbenta sa vlog, you know? Meron kaming binibenta na condo unit na mag-turnover by 2026 first quarter. So yun, ipa-flash ko na lang yung mga photos ng condo unit tsaka yung details, ilalagay ko na lang sa caption sa baba. So malapit to sa UST, sa FEU, sa UE, sa U-Belt. So yun mga peeps, maraming salamat sa panonood sa vlog namin. Don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless. And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith. Matthew 21 verse 22.